Nako, breaking news, delikado yata itong mga Crocs na ngayon, no? Ito po si Man Scarpio po, nagsampa po ng demanda laban po dito sa pinagagawa ng ginawa sa kanila ng AMLAC, no? Dahil alam naman natin na nakaraan nagsalita si Triniling, ang sabi, matagal na daw niya, pangarap daw niya, 10 taon na daw niya sinasabi sa taong bayan, wala naniniwala na may bilyon-bilyon si Duterte. Tama nga naman sinabi ni Triniling, may bilyon-bilyon. Siya nagsabi nun eh, di ba? Pero yung nakalagay doon sa AMLAC, transaction. Di ba? Hindi naman po pera kabuuan. Halimbawa, sabi ko nga sa inyo, paulit ko sinasabi, no? Nagtransact ako ng 20 mil. Tapos yung 20 mil pinautang ko, no? Tapos binayaran kagad ako ng tubo sa 20 mil. Pinasok ko ng mga 22 mil na. So may transaction akong 42,000, no? Tapos kumuha ako 50, binalik ko 50. So may 100,000 may na akong transaction. Yung ba ang kabuuan ng pera ko, transaction? Doon ba tayo nakabatay? At yung at dito nga po nagsampa ng kaukulang kaso itong asawa ni Sara Duterte at ang kanyang abogado dahil niya dito ay hindi talaga pribado po talaga ang alam ko kung di ko ipagkakamali, pribado po ang AMLAC na dapat hindi talaga inilalabas to kasi magkakaroon ng mga pagdududa at pagkalito ng mga tao. Halimbawa, ganito, no? Paano pala kung ako may business? May business sila sila Man Scarpio, madami. Hindi ko ba inaudit yung business niya kung gaano karami pumapasok na income sa kanila? Kung lahat pa lang yun na yung AMLAC niya, income yun, na napasok, labas, pasok, labas, pasok. Tapos nailabas mo, tapos pinagbintangan ng taong bayan, galing sa kurakot yan, galing kay Sami Uyan. Di ba? Syempre, damage yun sa pamilya nila Sara, hindi sa pagiging vice president na lang. Di ba? Ganun lang yun eh. Ito, pero painggan natin, baka ito kasi ating chore-chore na lahat yan eh. Painggan natin yung sinasabi itong dalawang ito na si Man Scarpio at ang kanyang abogado. Okay na? O, sige. Okay. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nako, marami makukulong dito. Nako, baka natataranta na si Delimaw sa si Atras. Salamat po. Aptas Abante. Dito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po siya na lang po sasagot. Maraming salamat and God bless us all. Thank you po. Ilan po kayo nag-file, sir? Okay. Attorney Matt, Sige, sige. mabilan pa mga kuhan. Okay, o. Sige na. 5 minutes. 10 minutes, ha? Okay, okay. O, sige. Unang tanong. Okay, okay. Ang pinahal po namin is isang criminal case po Nako, dahil sa paglabag ng Section 8A RA 9160 na naamendihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong nako, bawal pala sa batas. Nako, makakalaban yung Supreme Court nito. Hindi ko alam sa mga nakakalam ng batas, Supreme Court ba ang hahatol nito? Pagka ganito na? Nako, kikilos yata ang Supreme Court nito. Kumilos na po kayo kasi po ito po ay labag pala ata sa batas tong ginawa ng AMLAC daw, sabi ni attorney, no? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, what if kung yung transaction pala na yun na bilyon-bilyon, hindi naman pala sa korupsyon, no? Hindi mo masasabi sa korupsyon yun kasi halo-halo, kaya nga transaction eh. Di halimbawa, ganito, lumabas ka ng bahay mo, pumasok ka, lumabas ka, lumabas ka, pumasok ka, lumabas ka, pumasok ka. Ilang beses ka lumabas, pumasok? Yun ang kukumputin. Hindi yung pagpasok mo lang, pati paglabas, pagpasok mo. O, malay ba natin sa paglabas mo ay gumawa ka ng krimen? Alin ba na pa sa paglabas mo? Ibig sabihin mo pala, lahat ng paglabas mo sa pagpasok mo, lahat yun ay gumawa ka ng krimen? Hindi. Nagets nyo ako? Hindi lahat ng transaction naging masama. Kaya dito, bawal ilabas to. Naayon sa batas. na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. Sir, ano naman yung conclusion na the power daw ang Congress sa subpoena power? Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ng RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso, di ba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So, kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Sabi ron, the AMLAC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng informasyon ang AMLAC. So kung gusto nilang may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except
number A. Except number 2. Wala eh. Basahin po natin. Section 8A. At ang buong AMLA na batas, wala pong exception. Attorney, bakit kasama sa mga sinampahan ng reklamo yung mga kongresista mula sa liberal at bayan? Nako, Hindi naman dahil sa liberal or bayan sila. Dahil kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba? Sila yung motion, sila yung nag-second demotion, at pinirmahan yung sabpina. nako, yari si Baculaw dito. Makukulong ka, Baculaw. Yari ka dito. Ha? Bayaran mo muna 8 million ni bago ka makulong man lang. Singilin mo muna, Sara, yung 8 million na utang nito ni Baculaw bago makulong man lang. Na dahil dun sa pinirmahan lang sabpina, nilabas naman ng AMLA. Hindi, siyempre, ang AMLAC sumusunod lang. Di ba? Pero ang mali nito, dapat alam ng AMLAC pala, kung talagang bawal ang paglabas pala. Dapat inalam ng AMLAC. Hindi. Para lumalabas, naging powerful ang mga kongreso ngayon eh. Di ba? Para sila nasusunod ngayon eh. Di ba? So, yun po yung kaso namin. Kung sino man po ang lahat nung may kinalaman sa paglalabas ng mga informasyon daw tungkol daw sa mga bank transaction na ito, ay dapat managot. Yun na naman ang sinasabi ng aming kliyent sa Atty. Carpio. Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Kasuhan ng kaso. Ito na po yun. Ayun na yun. Tera. Ano po yun? Do you maintain na wala pong wrongdoing doon sa 6.7 billion na account po nila Sir Manasseh? Ay, ang kaso namin na sinampa rito, hindi po ang issue ron yung totoo o hindi. Diba? Ang sinampa namin kaso tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Diba? Ngayon, kung sinasabing totoo o hindi po dito sa fiscal na dapat nasagutin yon. Siguro baka dapat sa impeachment court. Diba? Hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman Tama, dinadawit niya yan, di ba? Hindi nga kasi katulad nangyayari diyan eh. Hindi na to laban na kung sa silipan na to, fishing expedition, yung trililing, fishing expedition boy yun. Si Boy fishing expedition yun, no? Nanguhula, alam mo parang ganito, ako, sasabihin ko yung kapitbahay ko, alam ko mayaman, may sports car. Sasabihin ko may bilyon-bilyon transaction sa bangko yan. Tapos nung pinakalikal may billion transaction niya, di ba? Sasabihin mo, di ba tama ako? Ang galing-galing ko, may billion transaction. Natural, milyonaryo yun yung kapitbahay mo eh. Ang transaction ng baka isang linggo 50 million. Labas-pasok yung 50 million, labas-pasok sa negosyo niya, tapos sahod ng sahod sa mga empleyado niya, billion ng transaction sa loob ng 10 taon. Talagang tatama ka. Di ba? Hindi ka para isabihin, nag-fishing expedition ka lang. Di ho ba? Dito, hindi po impeachment na pinag-uusapan, yung paninira na kay Sara ang pinag-uusapan. Na gusto madismaya ang tao, hindi. Lumabas ang survey. Lalong tumaas si Sara sa survey. Huwag kayong mag-alala sa survey, wala pa yung mga religion dyan. Di ba? At yung religion ngayon, mas dumami. Mas dumami ngayon. Bakit? Mas problemado ang tao, mas kumakapit ngayon sa relihiyon. porket may akusasyon ka. Halimbawa, ang reliyon, hindi ako babanggit ng pangalang reliyon. Yung isang reliyon, dati ang bumoto 5 million. Ngayon, 7 million na sila. Yung Muslim, halimbawa, bumoto 6 million, 8 million na sila. Sinasabi ko to, pinipressure ko lang kayo para buisit. O meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Di ba? Para saan pa mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Di ba? Di ba parang awkward, di ba? Mambabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. Yari kayo. Sino kayo mamababatas na? Si Baculaw, si Junel, sino pa? Si Bula ang propeta. Alam nyo na kung sino yan, ayoko pangalanan, kasi tuso yung mga yan eh. Si Junel, si Bula ang propeta, nagbabasa ng Biblia, pero bunga nga niya, akala mo talagang nakakapaggalit sa taong bayan. Yeah? Hindi niya nabasa sa Biblia ang taong kasi hindi ako leader, kaya wala akong karapatan. Siya leader siya kaya representative siya. Sabi sa Biblia, ang taong nakapagsasalita ng masakit yung salitang matapang nakakahugot ng galit. Subalit ang salitang mahinahon nakakapawi ng galit. Siya hindi, iba siya, yung Bula ang pastor na yon.
May confirmation ba sir sa billions of pesos at nalaman ng bank? Ang problema kasi hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan? Nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Hindi yung sinasabi lang ng AMLAC. Diba? Kasi parang sinasabi nito ganito, sinasabi nito ganito. Para pa itutulong-tulungan niya si Sara eh. Parang mahirap yata mag-comment sa isang bagay na hindi mo naman ikaw mismo nakita. Eto, paalala lang hindi nagsasalita ito si attorney para ipagtanggol ang impeachment. Baka maligaw na naman mga loyalista, baka eng na naman kayo Hindi to nagsalita para protektahan si Sara. Ito yung kay Mans Carpio. Di ba? Pero pag nakita namin yan, sa tamang panahon, tamang paraan, aming sasagutin. Sir, walang consent. Walang consent. Walang consent. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC April 16 bago maglabas ng sabina na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ang sinasabing magpalabas ka ng informasyon. So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila. Pero ganun pa rin, wala nangyari. Sir, reaction lang, sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw covered ng prohibition sa bank secrecy law ang impeachment. Kasi ang Bank Secrecy Law, di ba, RA 1405. 1955 pa yan na batas. May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Amen. Hindi. Bagong batas to ng AMLA. Itong batas na to, ang nag-create sa AMLA. So, dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Diba? Kasi sabi nga sa Spider-Man, diba? With great powers comes great responsibility. Diba? So, kung meron kang ganung power, meron din mga limitasyon ng Kongreso. At ang limitasyon na yon, ang AMLA, hindi sila pwedeng basta-basta lang magpalabas ng mga informasyon. So, in any manner nga, basahin yung Section 8A. Sir, kahit mag-proceed ito sa Senado na tatayong impeachment court, you're saying na hindi rin to allowed na inabas yung mga bank transactions and bank records na say at ni Sir Carpio? Hindi, ang sinasabi namin, yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong informasyon. Ngayon, kung gusto nang usisain yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang informasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ngayon, nasa batas. Alam mo kasi ganito yan, sir Hindi, dito kasi, hindi pa tapos kasi itong pakasuhan na to. May kakasuhan pa dyan malamang yung mga congressman yung mga bida-bida, si Baculaw, si Junel, mga yan, pati singipin. Yung mga yan, hindi naman maglalabas ang AMLA kung walang subpina ng mga Baculaw. Di ba? Hindi maglalabas. Pero syempre, naglabas pa rin ang AMLA, damay na rin. Pero syempre, ang pinaka-pinuno dito, yung mga representative na bida-bida. Naman kung paano legal na paraan para kumuha ng bank information. Nasa batas din naman yon. Pero ang sinasabi lang namin, AMLA mismo, ang Kongreso mismo nagsasabi, bawal ka AMLA. Bawal ka maglabas ng kahit anong informasyon. Sir, for the record po, hindi po tayo maglalabas din ng yung AMLA report sa Senate na sa impeachment court. Hindi naman kami pwede maglabas Kasi ang AMLA, siya ang dapat na maglabas ng informasyon. Diba? Ang AMLA kasi, kung titignan yung batas, ang AMLA ay ginawa para sa money laundering. Diba? Para siya mag-imbestiga ng mga money laundering acts. Ngayon, hindi mo po pwede namang gawin na wala ka namang money laundering na fina-file. Ganito lang yan. Kung may kasalanan si Sara sa AMLAC, bakit di kasuhan ng AMLAC si Sara Duterte? Bakit yung impormasyon na nilabas ng AMLAC ang pinagbatayan ng mga crocs na sa kakasuhan ngayon at i-impeach? May common sense na lang. Yung bang AMLAC, hindi ba batas pa rin yun? Hindi ba may labas silang karapatan na pag alam nila may kamalian si Sara, yung pera pala galing doon, demanda nila si Sara, kasuhan nila. Ba't di kinasuhan ng AMLAC? Tapos, So, ibig sabihin, fishing expedition lang yung ginagawa dito. sisiwalat ka ng mga informasyon. Yun ang pinapahintulot na ayaw ng batas. Sinasabi ng batas, bawal yan, pwede kang makulong 8 years. Naka! 8 years makukulong! 8 years! Junel! Ilan taon ba nakulong si Junel? 7 taon ba?
Okay? Kaya kung susundin natin ang batas, wala sanang problema. Wala sana to eh. Di ba? Kumuha sila ng bank inquiry order. Nasa batas naman yan. Pwede sila mag-apply sa CA. Di ba? Eh di, kung sundin natin ang batas, wala namang maagrabyado. Sir, Diba, is it, sir, is it correct to say na you neither admit nor deny the financial disclosures dun sa na nilabas ng ANLAC during the Kaya una-una, sinasabi ko nga, paano namin ma-deny o ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya nung AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Pero sir, wouldn't it be prudent for the Vice President and her camp as well, including if possible, to answer those charges in the House impeachment hearing? Ayokong pangunahan ng mga abogado ni VP Sara, no? Kasi meron siyang sariling abogado. Pero sa parte ni Atty. Carpio, dahil nga pribadong individual naman siya, na pilit na sinasama sa impeachment, eh hindi kami po parte ng impeachment proceeding. Diba? Hindi namin Ganito lang yan ang kasimple na. Ganito kasimple yan. Ang isang magnanakaw, hindi maglalagay sa bangko ng kanyang pera. Hindi ganun ka-eng si Manscarpio at si Sara kung sakali nagnakaw sila para ilagay sa bangko. At palimbawa, kung si Sara man, pinagbibintangan nilang magnanakaw, bakit diadamay nila si Manscarpio? Negosyante si Manscarpio, saka matagal na abogado to. Maraming perang transaction na ginawa sa buhay to. Ibig ko palang sabihin, halimbawa si Sara, dinama yung transaction na pareha silang account, joint account para yun eh. Manscarpio, pinagsama yung transaction ni Manscarpio, pati ni Sara. Ibig sabihin, pareha sila, yung pati yung pera binigay sa kanya nanay niya eh. Paano ba, pamana nanay niya sa kanya, 10 milyon. Pati ba naman yun eh, idadamay nyo doon sa transaction, ay corruption lahat yan. Hindi naman talaga dapat. Na sagutin ang mga sinasabi nila Attorney De Lima, sila Congressman Luistro, di ba? Kasi hindi Yari ka din, yari ka, bakulaw. kami parte ng impeachment proceeding eh. Kaya kami nagtataka, bakit pilit na sinasama kami sa impeachment proceeding. Di ba? 2006 hanggang 2025. Di ba? Yun ang covered ng subpoena. Di ba? Hindi naman siya politiko, si Atty. Carpio. Di ba? So kayo kung nasa lugar niya, kayo na simpleng tao lang, di ba? Bigla na lang lumabas ang kaluluwa nyo, di ba? Since birth, hindi ba kayo aalma? Kasi may batas naman na bawal. Pero sir, yung allegation na tumanggap ang pamilya na ng bisa ng pera mula kay Samuel Uy, alam ba yon ni Atty. Carpio? Does he have a knowledge kung may mga ganong pagpasok ng pera, ng deposits? Unang-una, sinasabi ko nga, I think Atty. Carpio will not be in a position to answer those questions. Kasi nga, hindi naman siya parte ng impeachment proceeding at unang-una, sinasabi, transaction yun ni VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it through Attorney Michael Powa. I think na-monitor yun naman yun, yung mga statements ni Attorney Mike Powa at yung mga abogado nila sa kay Fortune Narbasa. Sir, si VP Sara lang ang may hawak ng bank accounts na yun. Walang ginagalaw doon si Atty. Carpio. Yung nga, hindi nga rin namin masabi nga kasi una-una sabi ko nga, maraming mga accounts, iba-iba naman ang accounts, di ba? Lahat naman siguro tayo iba-ibang accounts, hindi lang isa. So, hanggat sinasabi ng AMLAC na mabigyan kami ng kopya kung saan nanggaling ang mga nasabi nilang mga summary of transactions, di ba? Mahirap mag-speculate. Tataka ka, yung may tao may-ari ng bangko na may transaction, hindi binigyan ng kopya. Yung abogado. Ano yan? Inilabas yung, halimbawa ako, pinagkaisahan nyo ako, yung sarili kong bangko, yung transaction, hindi nyo pinakita sa akin man lang. Ginigisan nyo ako. Hindi pwede mag-speculate sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano talaga yung specific transaction na sinasabi nila. Sir, let's I think that should be properly addressed by the lawyers of VP Sara, no?
Sir, last hearing, pinaspone ng mga lawmakers yung pagbukas ng BIR records of Attorney Carpio and Vice President Sara Duterte. And I understand Attorney Carpio's another petition questioning that move. I mean, yung pagsubmit. Yung sa ng records. BIR. Yes po. Oo. Ngayong April 29, pagdedesisyonan daw kung bubuksan o hindi. Ano po yung comment natin dun sa... Well, unang-una, sumagot ng OSG dun sa petisyon na sinampa namin sa RTC para pigilin, no, yung paglabas ng mga annual tax returns na yon, no. At ang nangyari na monitor din namin na sinelyuhan naman, no, ng BI commissioner. Ngayon, kung alam mo na may kaso, di ba? At alam na nila na may kaso, hindi ba dapat parang antayin mo ng desisyon ng korte, di ba? Nako, pinaalam mo ito mahirap ha. Magmula dyan kay School Bukol, pati sa mga kongres na to, hindi nilalabag nila ang Korte Suprema. 'Di ba? Yan, mababasura ulit yan, sigurado yan. Ito ginagawa nila po, ang ginagawa po nila, ganito lang po lang kasimple na, alam ko mababasura pa rin yan. Ang daming butas eh. Kaya nila ginagawa lang yan para paninira kay Sara, para yung mga taong makakapakinig, yan pa ba iboboto nyo? Yan pa ba? Ang daming magnakaw sa bayan, bilyon? Oy, transaction yun. Yan, gusto nilang palitawin sa taong bayan na inahayag si Sara. Hindi nila alam, lalong gustong taong bayan, iboboto si Sara. 'Di ba? Lalong gusto nila iboto si Sara dahil sa ganyang ginagawa nyo. Alam mo ba, kahit sa buong mundo, sa Pilipinas man, kahit saan ka pumunta, pag ang inaapi, yun ang inaangat. At yung nagpapakataas, yun ang binababa. 'Di ba? Judicial courtesy yan, di ba? Alam mo na magdidesisyon ng korte, bakit mo pangunahan? Nako, pinangunahan nyo korte. Yari kayo. Gagalaw ang korte na ito. Diba? Kasi sa kanila yun kung anong gagawin nila. But may initial resolution ng TRO, denying ang TRO dahil nga daw moot. Diba? Oh. Pero sabi namin, motion for reconsideration kami kasi hindi pwedeng moot kasi nga sinelyuhan naman eh. So ang broader issue rito, pwede bang gamitin, no, ng House Committee on Justice ang tax returns? Diba? Pwede ba lang gamitin nang walang consent ng mga taxpayers? Sir, should the lawmakers decide to open the box sa Wednesday, is this another para opportunity for the camp of Attorney Carpio to challenge again that move sa court if ever lang buksan nila yung Well, BIR records? kung mangyayari yun, then we will just have to inform the court, no? Kasi may kaso na yan. We will just inform the court itong ginawa nila and then let the court decide if whether or not that action of the supposed future action of the House Committee on Justice is constitutional for contempt or not, no? Sir, sinabi po ng Ombudsman Joel Suma na yung ginagawa po nilang hearings, including sa pagbukas ng mga salin and bank records ng Vice President and her family, ay hindi po sa fishing expedition. Do you still maintain, or does your camp still maintain that what the House is doing is already, it can be considered as a fishing expedition or not? Well, I don't want to comment on the side of VP Sara. as Hindi, the- fishing expedition po yan. Isipin mo ito ano ba stand mo ba ito pinalabas yung AMLAC? Kasi sinabi ni Tredeling na sa kanyang palagay na si Sara may bilyon-bilyon. Saan niya ba kinuha yun? Asan ang ebidensya mo? Yung bilyon na transaction na yun, galing kay Sammy Uy. Saan niya nakuha yun? Labas niyo yung ebidensya. Ito talaga, may litrato ba, may picture, may ebidensya, kahit anong ebidensya na makapagtuturo na yung 8 billion, mga billion-billion na yun, mga 3 billion, 6 billion na transaction sa AMLAC na nilabas, galing talaga doon sa masamang gawain at galing sa kung ano nung perang kaban ng bayak. Sige nga, wala ka mapakita. So, ang gagawin nyo, mag-iimbestiga kayo, magtatanong kayo na magtatanong. Di fishing expedition nga. Di ba? Wala pa kayong sapat talagang, pag upo nyo dyan, talagang ilalatag nyo lahat, eto, ebidensya ko, ito, dapat ganun. Hindi bumabate lang kayo sa tanong Kung ano sasagot ng abogado sabi ko Si impeachment. Michael Powa, di ba, kung ano sasagot nila, doon kayo bumabatay Di fishing expedition nga. But as for Attorney Mans, siyempre sa akin fishing expedition, di ba? Di ba ang Tama. posisyon lang naman ng impeachable officer as Vice President 2022 to 2025, di ba? Pero kung makita niyo yung tax returns na gusto lang buksan 2006. Yung pati 2006, Vice President na ba siya? Alam mo, sabi ng mga loyalista sa mga pingkawal, ano nyo, bakit? Si Sara ba, kahit 2027, ang urakot, papayag ka, siya ang Vice President ngayon? Payag ako. Bakit?
Pati ba naman yung kasalanan ko nung dati, isisilit mo pa sa akin? Ipamumuntos mo pa ba yung kasalanan ko noon pa na ginawa ko? Alam mo ako, tumakbo ako ngayon na senador. Ha? I-impeach mo ako kasi dati grade 1 ako, nagnakaw ako ng manok. Ha? Yung i-impeach mo ako, ay takot ka maging senador ako kasi nung nakaraang 10 taon nagnakaw ako. Pati ba ng pagbabagong buhay ko, ayaw mo pa? Di ba? Pati ba naman yung dati yung kasalanan, kinalimutan ko na, binaon ko na sa limot, ayoko nang balikan eh. Gusto mo ipamuntos pa sa akin? Grabe ka naman. Hindi ka tulad ako maaba ako, takbo ko mayor. Oh, ay wag yung ibotong mayor yan si Munting Kaalaman kasi ano yan, dati nagnakaw ng ng manok, ng ganun, nagnakaw ng fishing expedition. Tapos itong gusto lang Naninilip ka lang kung ano gusto mo makita. Lahat pala sinilip mo. bank O, pati yung panununtok ni Sarah sa sheriff, sinisilip nyo. Hindi fishing expedition. reports 2006 din. So 2006 to 2021, hindi ba fishing expedition yun na hindi naman unang-una, hindi naman covered ng term ni BP Sara. Pangalawa, si Atty. Carpio, hindi naman siya politiko. Oo. Bakit kailangan pang usisahin ng tax returns niya at saka mga kanyang mga bank transactions, di ba? It's a fishing expedition precisely because of Naghahanap sila, hinahalungkat nila. Gahalungkat sila ng mga makakalkal. Ano pa ba? Ano pa ba? Sabihin nyo na, ambag nyo. Ito pa. O, Sarah, ano ba? Si Sarah may tattoo sa paa. Ano pa? Yun. Di ba parang ganun? Eh di ba may tattoo si Sarah sa paa? Oh, yun. Ay, may tattooan niya. Masama yan. the all-encompassing and malawak na gusto lang informasyon. Di ba? Kung sabi nga nila, sufficient informed substance na yung complaint, bakit ka pa kailangan kumuha ng ebidensya? Di ba? Sabi na okay na yung complaint. Tama na sa form, tama sa substance. Di ba? So bakit meron pa tayong ganito na mga nangyayari na sinasabi na pa yung mga tax returns, sinasabi na pa yung mga bank transactions prior to 2022. Ha? From 2006 to 2022. So a period of around 16 years. Tapos sabi na iba dyan, eh kung wala kayong kasalanan, bakit nyo ayaw ipasilip yung AMLAC? Ayan na nga, sinilip nyo na nga eh. Transaction lang, hindi na makabuuan ng pera eh. Eto ba nga to, nagdemanda, nagfile ng case kasi bawal yung ginawa nila. Hindi ba phishing yun? Ayun, sumagot. Di ba? Okay? Ano yun? We're ready to face the Senate impeachment court. I don't think we can properly appear in the impeachment court. Kasi unang-una, hindi naman subject sa impeachment si Atty. Carpio. Diba? Siya ay pribadong individual at ang abogado ni Atty. Carpio at abogado ni VP Sara ay magkaiba naman. So I think we have to respect the different lawyers, no, kay VP Sara. No? I think if you have any questions regarding the impeachment proceedings, they are the best ones to answer that. Okay? Okay na? Thank you. Ano daw? Ay, papel. Nako, Salamat po. ayan na yung ebidensya. Yari kayo. Ayan na yung 8 years ko nung. Kawawa naman itong mga to. Kawawa naman kayo. Alam nyo bakit? Ito lang yan ha. Nakakatawa eh. Natatawa ko eh. Kasi lang bakit? Baliwala yung ginagawa nyo. Sigurado number 1 si Sarah sa survey. No? Tapos, itong ginagawa nyo, nilalabag yung mga batas. Pagdating niya kay Sister Dante Marcoleta, makiwala ko yung ibabasura yan. Ibabasura lahat yan. Wala na kayo. Dapat inisa-isa nyo muna, dapat impeachment muna. Tapos pag yung impeachment din nalusot, sa kanya lalabas yung yung kalokohan ni Sarah, yung siya sabi nyo kalokohan. Dapat isa-isa lang. And ginawa nyo, binuhos nyo sa isang pagkakataon eh. Wala na kayo matitirang panira kay Sarah niyan. Paano pag 2027? Nga na lang kayo. Di ba? Wala na kayo pamuntos kay Sarah niyan. Inubos nyo na sa isang pagkakataon, dapat hindi. Okay, maraming salamat po sa inyo. Isang makabulong talakayan. Paalam po sa inyong lahat.